si Panginoong Kristo ayon sa hula, iisang anak lang siya. No? At yung ginagamit nilang talata na si Panginoong Kristo ay may kapatid na 4, dilima po yun. Kasi sa Bible, hindi lang 4 ang kapatid ni Jesus ang nabanggit. Mayroong 120, Gawa 1:15, at mas malala pa, 500, unang Korinto 15:6. So, alin ang tama? Okay? So, magkakaroon po ng dilema kung gagamitin natin ang paniniwala ng Protestante na tunay na mga kapatid dahil nabasa kapatid. Hindi po. Bilang Hudiyo, sila pong lahat ay magkakapatid. Hindi po automatically na kapatid sa laman. Kundi kapatid bilang isang Hudiyo. Kapatid bilang mananampalataya. Katulad natin ngayon, gumagamit tayo ng salitang kapatid kahit hindi tayo magkaano-ano mga kapatid. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Yes, Brother Angel? Sabi ko, isama mong paliwanag yun kasi baka sabihin, bakit sige. dito po sinabi kapatid, ayan. Yes, no. Itong Agree sa... ako kay Junre. Kasi Your sa Angel. Biblia, sa Biblia yung asawa nga yung asawa nga pinapasa sa kapatid, yung nanay pa kaya. Kaya Yung nga. mga protestante na nag-iisip ng na may ibang kapatid si Kristo, sana inisip nila yun. Kaya nga. Yung Dahil asawa, halimbawa may asawa ko, tapos nawala ako, yung asawa ko pupunta sa kapatid ko, tanggapin man niya o hindi, talaga sa kanya pupunta yung asawa ko, ganun yun. kasi yun ang batas nila eh. At kung magkaanak man sila, yung anak nila ituturing na anak ko. Yun. Yan ang batas ng mga Hudiyo. Kaya Mga walang about alam naman talaga doon sa Bible. about naman kasi doon sa kapatid, ito yung ginagamit nila Brother Angel, no, sa Marcos 6:3, no. Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? So ito yung sinasabi nilang kapatid sa laman daw, no, na anak ni Maria, no, si Santiago, Jose, Judas at Simon. So ito yung kanilang ginagamit, at sa Mateo din ang isa pang talata niya, nasa Mateo 15:33 yata yun, no, na ganun din ang pagkasabi. Meron siyang kapatid, sina Jose, Simon, Santiago at si Judas, no? Yan ang ginagamit nilang talata, kaya hindi sila naniniwala na si Panginoong Jesucristo sulong anak, kasi nga malinaw diyan sinasabing kapatid. Unang-una, ilagay natin ang konteksto sa konteksto ng mga Hudiyo. No, kasi ang nagsulat niyan Hudiyo, ang nagpahayag niyan Hudiyo. Tapos ikaw na nagbasa lang na isang Pilipino, ikakapit mo siya ngayon sa iyong unawa lang. Hindi po dapat ganon. No, kasi even sa panahon natin, hindi naman lahat ng pagtawag na kapatid, ikapatid na sa laman. Halimbawa, si Brother Angel, tinatawag kong Brother Angel, Brother Jando, magkapatid ba kami sa laman? Hindi naman eh. Dahil yun ang tawagan bilang kapatid sa pananampalataya. At sa context ng mga Hudiyo, lahat sila magkakapatid. Basahin natin dito sa Mateo 23. Sa Mateo 23:8, lahat sila magkakapatid. Ano? Ang tawag dito? Sabi ni Panginoong Jesucristo mismo, ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid.
So bilang Hudyo, lahat sila magkakapatid. So ibig sabihin, isa lang ang magulang nila, si Nang Birheng Maria. So kapag sinabing kapatid, hindi po yan automatically kapatid sa laman. Even in our time, pag sinabing may tinawag ka na kapatid, hindi naman nangangahulugan na magkapatid na kayo sa laman. Di ba? Kaya nga mayroong kapatid sa pananampalataya. So yung pagsabing kapatid ni Jesus, hindi yun automatically kapatid niya sa laman, mga kapatid. Kasi kung gagamitin natin ang argumento na yan, magkakaroon ng dilema. Kasi kung dito sa Marcos 6:3, ilang kapatid ang binanggit dito sa Marcos 6:3? Hindi pala ito Marcos. No, Mark 6:3. Ilang kapatid ang binanggit dito? Basta bilangin natin. So, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? Ibig sabihin si Panginoong Jesucristo na anak ni Maria. At kapatid ni na Santiago, 1, Jose, 2, Judas, 3, at Simon, 4. So, mayroon siyang 4 na kapatid sa talatang ito. Kung susundan natin ang paniniwala ng mga protestante na tunay na kapatid to, dahil kapatid nga ang sinabi, so mayroon siyang tunay na kapatid 4. Kaso, kapag babasahin natin ang 15:6 ng Gawa, unang Korinto pala ng Gawa, 15:6, ito ang ating mababasa. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid. So mayroong 500 kapatid si Panginoong Jesucristo. Ilan ang tama? 500 or 4 lang? So dilema. Kung susundan natin ang unawa ng mga protestante na kapatid sa laman kasi nabasa kapatid, dito nagpakita si Panginoong Jesucristo sa kanyang 500 kapatid. Kawawa naman si Inang Birheng Maria. Ano yun? Daig pa ang baboy. Kasi ang baboy kumanganak, 12 na lang. Ito 500. Di ba? Ito pa. Ilan pa ang kapatid ni Panginoong Jesucristo? Gawa 1:15. Ito ang ating mababasa. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. So meron namang sa 14 natin napisahan to, lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus o mga kapatid ni Jesus daw. Ilan ang kapatid ni Jesus na sinabi dito? Makalipas ang ilang araw nang magkatipon ang 120 mga kapatid. So 120. Dilema. Kasi kung susundan natin ang argumento ng mga protestante na kapatid yun sa laman dahil nabasa sa Marcos 6:3 at sa Mateo 15:33, 34 na 13:53, no, 13:53 ng Mateo, yun ang kaniyang cross reference. Kung sundan natin ang kanilang argumento, mga kapatid, na may kapatid sa laman si Panginoong Jesucristo, kasi yun ang nabasa nga sa talata Marcos 6:3. Kapatid niya 4. Kung susundan natin ang argumento, ilan ba talaga ang kapatid ni Jesus? 4? 120? Or 500? Alin ang tama? So anong gusto kong sabihin sa inyo? Ano ang punto ko? No? Na hindi porkit nabasa mong kapatid na sa laman. Okay? Kasi magkakaroon nga ng dilema. Ang daming kapatid na binanggit ni Jesus, ang daming kapatid ni Jesus na binanggit sa Bible. Hindi lang 4. Mayroong 120 at mayroon pang 500. Napakadilima pag ganyan po uri ng pag-unawa natin sa Bible. So paano natin masisiguro na si Panginoong Jesucristo isa lang talaga? Balik tayo sa hula. Dahil ang hula, hindi yan magbabago. Kung ano yung hula, yun talaga ang mangyayari.
Zacarias 12:10. Nag-iisang anak o panganay na anak. Nag-iisa ha. Siya ay nag-iisa. Sa hula ni Isaya, isang sanggol ang ipapanganak ng isang babaeng birhen. Isang sanggol. So balik tayo sa hula para masiguro natin na isa lang talaga. At sa pahayag ng Panginoong Jesucristo, iniwan niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Labag sa batas ng Diyos yun, na ang magulang hindi aalagaan ng kanyang sariling anak. Labag yun sa kalooban ng Diyos. Unang Timoteo 5:4 8. Kung sino nga daw ang hindi kumalinga sa kanyang ina, ito malikod na sa Diyos. Paano natin to i-reconcile itong sinabi sa Marcos 6:3, mga kapatid? Bakit sinabi dito ng mga kapatid to ni Jesus? Sabi kasi dito, anak ni Maria no? Sabi dito, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? Ibig sabihin si Panginoong Jesucristo, karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon. Hindi naman sinabi dyan, mga kapatid, na hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid anak ni Maria at kapatid na anak ni Maria din. Hindi naman ganoon pagkasabi na Maria na ina din ni Jesus. Hindi naman ganoon Tinawag lang siya na kapatid ni Jesus kasi nga lahat sila, mga Hudyo, magkakapatid yan. Hindi lang sa laman. No? Pero kung titingnan natin, ang mga magulang nito, isa lang ang magulang nito. Ang apat na ito, ang magulang nila, si din, Maria din ang pangalan. Pero hindi si Maria na asawa ni Jose. Maria na asawa na Cleopas. No? Si Mark din ang ating ipa-explain kung sino ang mga magulang niyan. Sinong Maria ang magulang niyan? Dito sa Marcos 15:40. In Mark 15:40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. So ito po lang si Maria na ina ni si Santiago pala at si Jose na binanggit doon. Ang kanilang nanay si Maria din, ni Maria. Hindi kita bro, wala sa Wala sa pala. screen. Ayan, sabi diyan sa Marcos 15:40, no? Sa 39 lang natin umpisahan. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal nang makita kung paano namatay si Jesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. So Maria din pala ang pangalan ng dalawa sa apat na nabanggit na si Santiago at si Jose. Pero sinong Maria yan? Yan ba yung Maria na asawa ni Jose? Hindi. Maria yan na asawa ni Cleophas o ni Alfeo. No, dito sa Lucas 19, 25-26, si Cleophas o ang asawa niyan, no? John 19, look tuloy, John 19, 25-26, no? Sabi dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae na si Maria na asawa ni Cleophas. So si Cleophas, ang kanyang asawa o ang asawa ni Maria na yung binanggit na ina ni Jose at Santiago ay si Cleophas, mga kapatid. No, si Cleophas. At nakalimutan ko lang yung isang verse na yung tinawag na isa doon ay anak ni Cleophas. Si Simon yata. Si Simon ba yung isa sa tinawag doon na nandito din sa Bible. Nakalimutan ko lang yung isang talata. Sa apat na yon, ito yung explanation ng simbahan. Sa apat na yon, isa sa kanila ang hindi nabanggit na anak ni Cleophas. No, hindi nabanggit sa Bible, pero nabanggit sa tradisyon.
So, basahin natin dito sa tradisyon, no? O ito. Sabi dito, according to Papias, Mary, the wife of Cleopas or Alphaeus, was the mother of James, Simon, and Thaddeus, and of one Joseph. So, yan po ang tradisyon ng simbahan. The attribution of this fragment to Papias of Hierapolis. So napakalinaw dyan kapatid na yung apat na ano talaga na binanggit is ang kanilang ina si Maria din na asawa ni Cleopas or Alphaeus, hindi si Maria na asawa ni Jose na ina ni Panginoong Jesucristo. So yan po ang turo ng simbahan dyan pagdating sa pagiging kapatid ni Jesus. Okay, so ulitin ko lang hindi ko na sana pahahabain pa para nag-request kasi si Brother Angel na klaruhin din. So bigyan nila natin yung kung sa bagay yung detalyado ba, no, na si Panginoong Jesucristo ayon sa hula iisang anak lang siya, no, at yung ginagamit nilang talata na si Panginoong Jesucristo ay may kapatid na apat, dilima po yun. Kasi sa Bible, hindi lang apat ang kapatid ni Jesus ang nabanggit. Mayroong 120, Gawa 1.15, at mas malala pa, 500, unang Korinto 15.6. So, alin ang tama? Okay? So, magkakaroon po ng dilema kung gagamitin natin ang paniniwala ng Protestante na tunay na mga kapatid dahil nabasa kapatid. Hindi po. Bilang Hudiyo, sila pong lahat ay magkakapatid. Hindi po automatically na kapatid sa laman, kundi kapatid bilang isang Hudiyo, kapatid bilang mananampalataya. Katulad natin ngayon, gumagamit tayo ng salitang kapatid kahit hindi tayo magkaano-ano mga kapatid. So, okay na ba yung Brother Angel ang dagdag ko? Yes, bro. At yan ang problema ni Charlie Kirk. Sabi niya, no, that's why I don't believe that Jesus, that Mary was perpetual virgin. Sabi niya ganun because he has a lot of siblings. Madami daw anak. Ano so, yung ignorance ignorance ba? So ngayon, ang pagpapatunay rin, tinawag mismo ni Jesus panghuli na kapatid ang mga disipulo niya. Mateo 28:9 nga bro. Pansinin niyo to, pwede niyo i-ano saan niyo to sa mga protestante. 28:9 bro muna. Sabi ni Jesus, kapatid ko. Sabi niya, yun yata yung mga sinasantiago Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila roon. Pansinin niyo dyan, humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko. Si Jesus nagsasabi niya na Galilea, pansinin niyo. Sino yung mga yan sa 16? Sa 16. Kapatid ko, papunta niyo sa Galilea. Sino yan? Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Ayun. So sino yung mga yon? Mga alagad. At isa pa sa konteksto niyan, Brother Angel, huwag din natin kalimutan, no? Ang isa sa sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo, sino ang kanyang mga kapatid, Brother Angel? Ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ang nakikinig at sumusunod. Yun ang kanyang mga tunay na kapatid. So, pati tayo. So, yung mga Kristiyanong Katoliko ngayon, bilyon, di bilyon ng mga kapatid niya ngayon. Yan po kapatid, dagdag lang. Maraming salamat, Brother Angel. Card bag, sauce, Simba hand.